Hello mga apo, mga lolo at mga lola na mga kasama ko. Ang ating project ngayon ay ito pong bonsai po natin. Dahilan sa ito pong mga sanga niya ay hindi pa maituwid ng maayos. Hindi kagaya nung isa na ito. Itong isa na binonsai ko ay okay na siya. Maganda na po yung arrangement. I-finalize ko na lang po. And then later on, tutubo na po yung mga sides ko dito. And after that, mag-sprout na po sila ng mga flowers. Itong project ko na ito ngayon, kung tignan ninyo, ang ganda ng mga codex niya. See, pagkapaikutan mo yan, ang ganda ng codex niya. Okay. At actually, isa ito sa mga niripat ko. Yes. At ngayon ay maayos na yung pagtubo niya sa taas. Ngayon, ang gagawin ko, pag-wirings po ng mga sanga para maituwid ng mas maayos. Easy lang ito, madali lang po ito. Kailangan mo ang bonsai wire, and then ang isang size nito ay mas malaki para po sa mga branch sa baba. Yung isa ay mas maliit para sa taas kasi hindi niya kayang i-control itong maliit na to. Yung malalaki ng mga sanga. At doon sa mga nagtatanong, pagkatapos na na-wirings, na ituwid na, kailan tatanggalin? At ang gusto kong banggitin dito, tatanggalin din ito kapag yung puno niya, pinaka-branch niya, kinakain na nung wire. Kaya yung question ninyo kung kailan tatanggalin o kailangan pa ba natanggalin, pagka naituwid na yung sanga, and then yung branch niya, yung bilog niya, ay kinakain na niya yung wire, kailangan tanggalin mo na siya. Papalitan muna. Or, pagka maayos na yung pinaka-arrangement ng sanga, mas kitanggalin mo na yung wire. Yung bonsai wire. Okay, so, itutuloy ko yung pong pagwa-wirings. Una, doon sa baba. Dito sa baba, of course, kailangan mo ang plies para makontrol mo yung shape doon sa dulo nung wire, ganon, yung bonsai wire. Kasi matigas din ito. Okay. Ngayon, ikukonek ko ito dito sa pinaka-angle niya dito. Yan. Kukonek ko doon. Pagka tignan ko niya maigi doon, nakakunik doon sa katabi niyang branch. Yun. Oh, okay. Doon. Dahilan sa mas maliit yung sa branch sa ibabaw, mas maliit din na wire yung gamitin ko. Kasi sa experience ko ay
pagka yung mas makapal na wire, mababali siya. Babaliin niya yung sanga at sayang. Pero kapag mas maliit, hindi siya masasaktan masyado. Careful lang kasi namumulaklak na siya. Sayang naman yung mulaklak. Okay. Now, I could assign sa gusto ko na shape niya. Yan. Yan. Dito ako ngayon sa side na ito. Again, ikukunik mo sa kabila. Yun. Pag ganun. Oops. I think na-observe ninyo na ito pong bulaklak niya ay ito lang po yung pong ordinary na klase. Manipis yung iisang layer yung bulaklak niya. Pero ito po ay na-graft ko ito. Tignan mo na yon. White yung bulaklak niya. Ito po ay fuchsia, tapos white. And then, itong bulaklak din nito, nag-fade na siya, ay yung shade niya sa side ay black. Okay. And then, ito rin, ibang variety. So, sa iisa na bonsai plant, bali 4 na color yung kulay ng flower niya. Ito yung ordinary, ito yung na-graph ko na white, ito rin yung na-graph ko na triple, yung pong flower niya, at yung pinaka gilid niya ay black. Tapos ito, makapal, triple din ito na flower, at talagang red na red po siya. So, iisang plant, 4 na color yung flower niya, which is very good. Pagka tignan mo doon sa marketplace ito, yung different colors sa iisang plant, mahal yan. Okay. Ito rin yung mga plant ko na ba? Ito rin. I-introduce ko ito. Tignan ninyo. Yung bulaklak niya. I don't know what to call this. Yung gilid ay ang ganda ng kulay niya. Yan. White din ito. Ito rin yung upcoming na white na flower niya. White yun. Actually, ito ay in-graft ko. White talaga ito na kulay. Pero dalawang klase yung color niya. Okay. Now we will go back to our wirings. Ituloy natin.
Ang purpose ng wirings ay para maituwid mo yung sanga sa gusto mo na shape niya. Kagaya nito, kanina nakababa. Ngayon, pwede ko nang ituwid. Okay, ganon. Ito, tignan natin. Lagyan natin. Ito, nakadikit siya kanina. Ngayon, pwede ko na iganon. Yan. Ito rin. Yun. So again, ang purpose ng wirings ay para maituwid mo yung branch doon sa gusto mo na proper na shape niya. See, ito naka-straight. Ngayon, pwede ko siyang iganon. Ito rin. Sa mga nagtatanong kung paano mai-connect, dalhin mo lang yung wire doon sa pinakadulo ng isang sanga. Okay. Para mayroon siyang hold. Iniingatan ko kasi namumulaklak sila kasalukuyan. Sayang naman yung bulaklak pagka masaktan at mahulog. Yung mga iba na mga nagbubonsai at saka mga experts, actually tinatanggal nila yung lahat ng mga dahon. Kaya lang dahilan sa namumulaklak sila kasalukuyan, iniingatan ko, sayang naman. Kasi matagal na naman na mamulaklak ito pagka nahulog yung dahon at saka yung mga bulaklak nila.
Kaya yun. Now, pwede ko nang ituwid sa part na ito. See? Yan. Ito ay grafted ito. So, kailangan careful po ako. Kailangan gamitin ko yung mas malaki. Oops. Tika. Whoop. Sandali. Ingat-ingat. Almost done. Yan. Gamitin ko yung mas maliit kasi malambot na yung dulo niya. Yan. At least tumayo na siya. Medyo nasaktan siya kasi of course masakit din ang matalian. Pagka after ilang araw ituwid ko dito.
maubos yung wire ko. Ito pa, isa pa. Ito na lang isa. Yan. After how many days, mag-shape po ito ng mas maayos. At makikita po ninyo ng resulta pagka nagbigay po ako ng update. Madali lang po ang pag-wirings at saka yung mga bullseye project po nito. Maayos ko lahat po yan. Lalagyan din ng mga wirings. Kasi ito pa lang plus ito. Saka yun, ang natapos. Ito ang next and then yung mga yon. Kaya I hope na nakatulong po ito. At nawa po ay magkaroon din po kayo ng interest na maiayos yung mga bonsai project po ninyo sa inyo pong mga garden. Okay? I hope na nakatulong. Bye-bye! Thank you very much.